Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout sa 3 kong Sec Masters at Emperor na nag-join sa ating membership na sila Ambi Ende, Jubiner Lumag at kay John Mark. Dahil sila ay nag-join sa membership, maaari nilang mapakinggan ng advance ang kwento ni Daryl na naka-upload sa ating YouTube channel. Kaya sa mga gustong maging advance din ng pakikinig, mag-join na kayo sa ating membership mga master. Tulad nilang 3. Maraming salamat mga master. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at ito ay nagsalita. Wala pa pala ang Elysium Gate. At si Ambrose. Yvette, darating ba ang Elysium Gate sa pamumuno ni Ambrose ngayon sa seremonya na magaganap ngayon? Sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita. Oo Irene, ang hukbo ng Elysium at si Ambrose ay tutungo rin dito. Ngunit bakit nga wala pala sila hanggang ngayon? Baka ang mga iyon ay malapit na din. Antayin na lang natin sila. Sabi ni Yvette. Nang marinig ito ni Irene, siya ay nagsalita. Kaya pala, nais ko din makita si Ambrose. At mabuti naman siya ay tatanggo rin dito. At si Yvette ay nakikita ang 4 na prinsesa. Ito ay dahan-dahan lumapit at humalik sa mga pisngi nito at sinabi, "Paumanhin mga mahal kong prinsesa. Hindi ko agad kayo napansin. Masyado ko kasing na-miss si Irene. Kaya ang aking damdamin ay hindi ko napigilan." Sabi ni Yvette, nang marinig ito ng mga prinsesa ng lahing fairy. Sila ay ngumiti at sinabi, "Nako, hindi mo na kailangan pa humingi ng pasensya. Alam naman namin kung gaano din kayo kasabik na makita ang isa't isa. Sa mahabang panahon na lumipas, na kahit na nasa isang mundo lamang tayo. Ngunit ang bawat isa ay masyadong abala. Kaya ganon na din ang pagkamis nyo sa isa't isa." Sabi ng mga prinsesa ng mga fairy. Habang ang mga ito ay nakangiti. At maya-maya si General John ay nasa likod ng mga ito. Ay biglang lumapit at sinabi, "Mahal na Empress, at mahal na Reyna at mga prinsesa ng mga fairy. Mastorbo ko muna kayo, nais ko lang sabihin na ang inyong upuan ay sa tabi ng sekta ng Assassin Sect." Sabi ni General John. Nang marinig ito ni Irene, siya ay ngumiti at sinabi, "Napansin ko nga, ngunit ito kami upang kamustahin lang namin ang Empress ng New World. At kahit papano ay makapag-usap kahit saglit. Kailangan na ba namin umupo sa aming upuan?" Sabi ni Irene. Nang marinig at makita din ni Yvette si General John. Ito ay bigla sumimangot at sinabi, "Hindi mo na ginalang ang aming pag-uusap. Ang iyong nasa harapan ay mga prinsesa at reyna. At ang aking katayuan ay isang Empress ng New World. Ano ang problema, bakit nais mo ipatigil ang aming pag-uusap?" Sabi ni Yvette sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Irene at mga prinsesa, lalo na si General John. Si General John ay biglang nagulat at napakamot ng ulo. At ito ay nagsalita at sinabi, "Nako, mahal na Empress at mahal na Reyna. Hindi ko nais na kayo ay patigilan sa inyong pag-uusap. Nais ko sana humingi ng paumanhin. Dahil mas okay sana na itabi ko ang inyong mga upuan sa isa't isa. Nagkamali kami ng pagkakaayos. Hindi namin naisip na dapat pala kayo ang magkalapit. Humihingi ulit ako ng paumanhin mahal na Empress at mahal na Reyna." Sabi ni General John. Habang ito ay nakayuko. Nang marinig ito ni Irene, siya ay ngumiti at sinabi, "Mas mabuti nga ang iyong naisip na paglapitin mo ang aming mga upuan sa aking mahal na Empress." Sabi ni Irene. "At wag mo na isipin na kayo ay nagkamali. At alisin mo na ang iyong pagkakayuko," sabi ni Irene.
At si Yvette naman ay walang reaksyon sa paghingi ng paumanhin ni General John sa mga oras na ito. At maya-maya si Yvette ay nagsalita. Kung maaari ay dalan mo na dito ang mga upuan ng mga prinsesa at ng aking reyna. Para sila ay makaupo na. Sabi ni Yvette sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General John, siya ay mabilis na umalis sa pagkakayuko at sinabi, "Masusunod Empress ng New World." At si General John ay naglakad patungo sa pwesto ng mga upuan ng ferry upang kunin at ilipat. Habang ito ay naglalakad, si General John ay bumubulong sa kanyang sarili. Napakabait talaga ng pag-uugali ni Reyna Irene. Siya ay masyadong kalmado at ang kanyang boses ay sobrang lambing. Ngunit ang Empress ng New World na si Empress Yvette ay masyadong masungit. Kanina pa lang siya ay nagbibigay na sa akin ng ugaling hindi maganda. Sa aking pagkakaalam at naririnig sa iba, hindi naman siya ganyan. Bakit ngayon? Iba ang kanyang pinapakita na pag-uugali. Sabi ni General John, mukhang nagkamali sila sa kanilang mga sinasabi. Dahil ngayon nasaksihan ko mismo ang tunay na ugali ni Empress Yvette. Sabi ni General John sa kanyang sarili. At sila Yvette at Irene ay nakatayo peren. Si Irene ay nagsalita. Yvette, kailangan mo maging mahinahon lalo na nandito tayo sa kanilang imperyo. Kailangan magpakita ka ng galang kahit na sa mismong general nila. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa lugar na ito. Kaya kailangan natin maging maingat, sabi ni Irene nang nakangiti sa malambing na tono. Nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita. Hindi ko lang maitago ang pagkagalit ko sa imperyo ng Westrington. Lalo na sa kanilang mga kasundaluhan at sa emperor nila. Kung hindi lang dahil kay Ambrose hindi ako magtutungo dito at dahil din kay. Nang sasabihin na ni Yvette na dahil din kay Daryl kaya siya naparito ngayon. Dahil alam na nila Yvette at Ambrose ay nakabalik na sa kanilang mundo ng mga tao, at kagabi lang si Daryl ay nagtungo sa imperyo ng Westrington. Sa dating imperyo nito, ngunit biglang si General John ay bumalik agad. Dala-dala ang mga upuan na uupuan ng mga prinsesa ng mga fairy at ni Irene. Kaya si Yvette ay biglang napatigil sa kanyang sinasabi. Nang mapansin ni Irene ang pagtigil ni Yvette sa pagsisalita nung dumating si General John. Ito ay kanyang naunawaan. At si General John ay nagsalita. Narito na ang inyong mga upuan. Mga mahal na prinsesa at reyna ng mga fairy. Kung maaari lang ay mastorbo ko muna kayo. At hingiin ang inyong space para mailagay ko ang mga upuan ninyo. Sabi ni General John nang nakangiti. Nang marinig ito nila Irene at ng apat na prinsesa sila ay nagsalita lalo na si Irene. Nako, paumanhin. Sige na kami ay tatabi muna upang malagay mo na ang mga upuan na iyan. Sabi ni Irene. At ang mga ito ay gumilid saglit. At si General John ay mabilis na inayos ang mga salansan ng upuan na malapit kay Yvette. Ilang segundo lang ang lumipas. Nasalansan na ng ayos ni General John ang mga upuan nila Irene at ng apat na kapatid nitong prinsesa ng mga fairy. At si General John ay ngumiti. At sinabi, "Salamat sa inyong pag-unawa. Maaari na kayong maupo ngayon. Muli humihingi ako ng lubos na paumanhin sa inyo, mahal na prinsesa Irene at mahal na Empress Yvette. Maiwan ko na muna kayo at ako'y babalik na sa labas upang salubungin ang iba pang panauhin pang dangal." At si General John ay dahan-dahan na naglakad pababa ng stage at tumungo sa labas ng imperyo ng Westrington. At sa paglabas ni General John sa imperyo ng Westrington, ito ay nagpunas ng pawis, at bamulong sa kanyang sarili. Akala ko madali humarap sa mga panauhin pangdangal ni Emperor Daryl. Ngunit hindi pala, lalo na dahil sa pag-uugali na pinaparamdam sa akin ni Empress Yvette ay nakakabigay sa akin ng takot at pagkataranta. Ano kayang dahilan? Bakit gano'n na lang ang pag-uugali sa akin ni Empress Yvette? Dahil isa akong general ng Westrington. At maya-maya napahawak ng ulo si General John at bamulong. Tama, dahil ang Elysium Gate at New World ay ayaw ang ginagawa ng dating emperor ng Westrington na si Emperor Dwayne. Dahil sa pananakop nito sa ibang lugar ng mga iba't ibang mga sekta. Kaya gano'n na lang ang naging galit ng New World sa Westrington. At ngayon, dahil hindi pa nila alam na si Emperor Daryl na ang namumuno ngayon sa Westrington. Kaya ganito ang pag-uugali na pinapakita sa akin ni Empress Yvette. Sabi ni General John, nauunawaan ko na ngayon. Kailangan ko pala unawain at intindihin si Empress Yvette. Nanggagaling ang kanyang kasungitan.
Sa akin ngayon sa galit niya sa dating imperyo ng Westrington at sa namumuno nito. Sabi ni General John habang nakamaw ng ulo. At samantala, sa taas ng stage, si Irene ay nagsalita. Yvette, ano ang nais mong sabihin sa akin kanina na dahil din kanino kaya ka naparito? Sabi ni Irene nang may kuryosidad. Nang marinig ito ni Yvette, siya ay tumingin ng seryoso kay Irene at dahan-dahan nilapit ang muka nito sa tenga ni Irene at sinabi, Irene, mamaya ko sasabihin sa iyo ang tunay na dahilan bakit kami nila Ambrose ay nagpasya na dumalo sa seremonya na ito. Sabi ni Yvette ng pabulong kay Irene. Nang marinig ito ni Irene, siya ay mas naging curious. At ito ay napabulong sa kanyang isip. Ano kaya ang dahilan na hindi masabi-sabi sa akin ngayon ni Yvette? Ito ay masyadong importante detalye. Kaya ito ay labis na nag-iingat. At sino ang tao na kanyang tinutukoy? Kalaban ba ito o aming kakampi? Kung ito ay aming kalaban, mukhang may problema na naman kaming kakaharapin. Sabi ni Irene, nang makita ni Yvette ang pagiging curious ni Irene at pag-alala nito. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Irene at sinabi, huwag kang mag-alala, ang tao na ito ay matagal na natin gustong makita. Kapag nakita mo na ito at ako, ito ay makakapagbigay saya sa atin. Hindi lang saya, sobrang ligaya, sabi ni Yvette nang nakangiti. Kaya wag ka na mag-alala pa. Malalaman mo din mamaya, kailangan ko lang maging maingat sa lugar na ito. Hindi nila pwedeng marinig kung sino ang aking tinutukoy. Magtiwala ka lang sa akin. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Irene. Siya ay ngumiti at sinabi, nauunawaan ko Yvette, tuldok, hindi nga natin ito imperyo para magsabi ng mga importanteng bagay ngayon. Sabi ni Irene, maya-maya tumunog ang tambol. Bang, bang. At may sumigaw. Ang South Cloud Continent ay dumadating na. Sila Queen Zilong at ang reyna ng South Cloud kasama ang daan-daang kasundaluhan ng South Cloud Continent. Sila Queen Zilong at ang reyna ay nakasakay sa isang magarbong karawahe. Ang mga kasundaluhan ng New World at ng Westrington na nasa labas ng imperyo ng Westrington ay sumisigaw. Magbigay kayo ng daan para sa kaharian ng South Cloud. Ang mga tao nasa labas ng imperyo ay mabilis na tumabi. Nakikita nila ang daang-daan kasundaluhan ng South Cloud. At ang mga tingin ng mga tao na nasa labas ng imperyo ng Westrington ay pinipilit na sulyapan ang mga nasa loob ng karawahe. Maya-maya, nang makarating na ang karawahe nila Queen Zilong at ng reyna ng South Cloud sa harapan ng gate ng imperyo ng Westrington, kasama ang daang-daan kasundaluhan nila. Ito ay tumigil, at si Queen Zilong ay bahagya binuksan ang pinto. Nang makita ni General John ang pagdating ng hukbo ng South Cloud Continent. Kasama ang Empress nito na si Queen Zilong at ang reyna. Ito ay napabuntong hininga. At bamulong, isa pa itong Empress ng South Cloud. Ito ay nagtataglay na masungit na pag-uugali. Sa aking mga naririnig, masyado daw malamig ang pag-uugali nito ni Empress Queen Zilong. Haharap na naman ako sa isang mabangis na Empress. Sabi ni General John. Habang ito ay kumakamot ng ulo na lumalakad patungo sa karawahe nila Queen Zilong upang ito ay salubungin. Nang makarating na si General John sa karawahe nila Queen Zilong, nakita niya ang mukha ni Queen Zilong na nakadungaw ng bahagya. At agad-agad itong yumoko at sinabi, maligayang pagdating mahal na Empress ng South Cloud. Lubos kaming nagagalak na pinaulakan nyo ang aming imbitasyon. Sabi ni General John, nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagbukas ng husto ng pinto at sinabi, kung hindi ako nagkakamali ikaw ay isa sa general ng Westrington, sabi ni Queen Zilong nang nakangiti. Nang makita at maramdaman ang mahinahong pag-uugali ni Queen Zilong, ni General John ito ay lubos na nagulat. Hindi na, nito napansin ang sobrang kagandahan na tinataglay ni Queen Zilong. Dahil sa kanyang isip na siya ay susungitan nito. Ngunit kabaliktaran ang pinakita sa kanya ni Queen Zilong ngayon. Si Queen Zilong ay nakangiti, at maya-maya si General John ay tumayo ng tuwid at sinabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!